Okay, alright yan. Welcome back muli sa Rapido TV. At kumusta po mga kababayan? At muli po, no, magbigay tayo ng reaction dito nga sa ating napanood, no, na isang TikToker na binira at talagang nireal to po itong si Sandro Marcos. At sa noon nga, no, sa pahayag ni Sandro Marcos patungkol nga doon sa kanya pong pagperma, no, doon sa pag-impeach, no, kay VP Sara Duterte. So ayan nga po, no. At matindi po itong banat, no, ng isang TikToker, mga kaibigan. At kayo na rin po, no, ang magbigay ng inyong public opinion patungkol nga dito sa payag ng isang TikToker patungkol kay Sandro Marcos. At ito nga, panoorin natin ang video na ito. Mga kababayan, isang mabilis lang na bilang Pilipino doon sa reaction ko tungkol doon kay Sandro Marcos. Sinabi niya sa kanyang interview na bakit daw tanong ng reporter, bakit ikaw muna pirma? Sagot niya, syempre tatay niya, nanay niya, ganito, ito niya, pinagmantaan patayin, lolo niya tatapin sa West Philippine Sea, hukayin. Alam mo, Sandro Marcos, isa sa mga bagay na dapat mong gawin kung ikaw ay isang leader ay huwag kang makisawsaw na dyan. Dapat ikaw ay mamagitan. Sa totoo lang, ang sinabi ni Sara Duterte noong time na yon ay nasa taas din ng kanyang emosyon. Pero nakikita mo ba doon? Sinabi ni Sara Duterte na kapag may nangyari sa kanya, siya daw ay may nakausap na assassin. Kung sakaling may mangyari sa kanya, dahil alam ni Sara Duterte na meron ng tanggaran sa kanyang buhay, di ba? So ngayon, hindi ko lang malubos maisip sa iyo, Sandro Marcos, kung bakit lalo mo pang pinalalala ang mga sitwasyon imbis na ikaw ay mamagitan bilang congressman. Alam mo naman, nakatulong naman sa inyo talaga si Sara Duterte, kaya kayo nakilala uli eh. Yun. Wala na, lugmok na yung ano ninyo, hindi mo kayo makikilala ng mga Marcos, hindi na kayo makakabalik. Yun, totoo po yan mga kaibigan, dahil alam po naman natin dati, di ba, nung pong naalis sila sa kanilang mga posisyon sa ating pong gobyerno nung pagkapangulo ng kanilang ama na si Marcos Sr., eh talagang wala na po sila mga kaibigan, no? Bahong-baho na po sila lahat po, no, ng mga binabato sa kanila, ay halos talagang durog na durog po sila mga kaibigan, di ba? At halos po lahat ng mga tao dati ay tinatawag nga po sila na pamilyang mandarambong, no? Yung magnanakaw, diktador, marami po, kahit na nga sa mga mainstream media, ganun din po ang mga sinasabi nila pagka tuwing mayroon pong balita patungkol nga sa mga Marcos na katulad ni Bongbong Marcos ay tinatawag na anak ng diktador, di ba mga kaibigan? Pero ngayon, iba na po, di ba? Alam na natin kung bakit nagkaganito, biglang nagbago, di ba? At nung pumasok nga po itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, doon nga po, no, pinilit nga po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ilibing po sa mga bayani yung pong dating presidenteng Marcos Sr., di ba mga kaibigan? At marami po ang nagalit po doon kay Tatay Digong. Pero talagang ginawa po ni Tatay Digong dahil sa sabi nga niya na kahit man hindi sa pagka-presidente, kasi dati pong nakatulong din po sa bansa, no, ang Marcos Sr., eh dapat may libing po siya sa libingan po ng mga bayani. Maraming tumututol po dati, di ba? Yung mga pinklawan. Pero ngayon, kakampi na po nila, di ba mga kaibigan? So, lahat po ng mga nagdaang presidente ay talagang hindi po na nagawa. Ang nagawa po ng Tatay Digong na maipalibing nga yung Marcos noon sa libingan po ng mga bayani. At simula noon ay doon na po, no, yung pangalan po ng Marcos ay bumalik po, no? Bumalik at umangat po sila hanggang nakipagtandim nga itong si Bongbong Marcos kay VP Sara, di ba? Doon sa panahon po ng eleksyon. Dati nung siya lamang ang tumakbo bilang Vice President, di ba, talo. So, yun po ang talagang totoo pong nangyayari dahil nga din po sa mga Duterte, huli pong bumango ang pangalan po ng mga Marcos, di ba, mga kaibigan? Muli, kundi lang dahil sa mga Duterte. So ngayon, balik tayo dun sa sinabi ni Sara Duterte. Kaya niya nasabi yun, sa taas nga ng emosyon niya, ay nasabi niya, kung sakaling may pumatay sa kanya,
Pinakausap na siya assassin at patayin mo rin si Presidente, si First Lady at si House Speaker. Malinaw. Pero pag nangyari yun, wala naman kayo makakasuhan. Wala naman sila sabi na kasi patay na nga eh. Patay na nga yun siya kung sakaling gawin. Kung kaya, saka pa lang kayo magkakaroon ng threat. Diba? So, anong logic dun? Pinapakita lang ni Sara Duterte na talagang kayo, meron din kayong kahinaan ng kukote. Hindi nyo rin na Ikaw, Sandro Marcos, tatanungin kita, paano ba nalibing ng lolo mo? Napalibing ba yan ng mga dating mga presidente? Bukod kay President Duterte. Nasa naman yung utang na loob nyo yun? Ha? Kahit na sinasabi nyo, iba, wax na lang yun eh. Wala naman kami pakialam. Pero, ibig sabihin niya, respeto ni President Duterte dati, na ang iyong iyong lolo ay kailangan mailibing sa libingan ng mga bayani. Siya lang ang tanging presidente na kagawa noon. Nagulat na nga lang kami lahat eh. Pinaparada na yung lolo mo na ililibing na sa libingan ng mga bayani. Pero ito pa isa. Yung sinabi mo, nahuhukay ni Sara Duterte, ang lolo mo at tatapon sa West Philippines this is sign, it's a metaphor na kung gano kadismaya si Sara Duterte. Not literally. Alam naman pumunta pa siya doon. Hukayin yung lolo mo tapos sa West Philippines. Kahit naman sino mga Pilipino madi-disagree. Doon ko sa gagawin ni Sara Duterte na yun. Pero yun ay isang metaphor lang na hindi naman talaga niya gagawin. Nasabi niya lang yun due to siguro dahil nadidismayan na sa pamumuno ng iyong ama. Alam natin ngayon na talagang corruption talagang magkabila, harap-harapan Gabi, kapal nga ng mga mukha. Sila humuhugot ng kapal ng mukha para sisihin pa ang mga Duterte. Sabagay, ang mga Duterte, ang mismo, tumulong sa inyo para makabangon uli sa politika. Tandaan mo, tatay mo kumandidatong Vice President. Hindi manalo. Sino ang kumakalaban sa walang istasyon? Walang istasyon na gusto siya na mag-attend sa kahit ano. So yan nga po, sinabi ko, di ba, kaibigan. Dati, halos lahat po ng mainstream media ay talagang itong mga Marcos ay talagang bahong-baho po, no, sa mga mainstream media. Tuwing may balita nga sila sa sinabi ko nga, mayroon talagang nakalakip na anak ng diktador. Basta kapag Marcos po, mga kaibigan. Pero ngayon, wala na po. Hindi na natin yan maririnig na anak ng diktador, mga kaibigan. At ang tanging SMNI lamang dati, no? Yung pong nagbigay po ng platform, no? Na doon nga makapagsalita itong si Bongbong Marcos. Pero yun na nga, iwan ko po, no? Mga kaibigan, talagang sabi nga ay hindi nga marunong tumanaw ng utang na loob itong ang mga Marcos na ito. Kahit nga sa ginawa ni dating Presidente Duterte sa pagpalibing lamang sa kanilang ama na talagang hindi po mangyayari kung wala po si dating Presidente Duterte, mga kaibigan. Hindi siya ini-invite at wala silang gana papasukin ang iyong ama doon, kundi SMNI lang, di ba? So ngayon, dahil alam na natin na medyo okay na mga bigayan, siguro, hindi ko sinasabing totoo wala akong sinasabi, baka mamaya nagkakaroon ako ng fake news. Hindi Bakit kaya sa ngayon, bakit kaya ang aamo ng mga media sa inyo? Yung GMA, galit na galit ka dati kay BBM. Yung ABS-CBN, galit na galit dati kay BBM. Mga reporters, ayaw kay BBM, ang daming negatibo. At isa na lahat, laging may tinatawag na diktador ang ama. Yan sabi ko. Ang Pangulo na anak ng dating diktador, Ferdinand Marcos Sr. Pero yan, lahat yan nawala, diba? Kasi maamo na silang tupa sa iyo. Bakit? Ewan, hindi namin alam. Baka merong ibang dahilan. Ewan lang. Baka naman siguro. Diba? Pero yung sinasabi sa Marcos, di mo matalino. Sabi mo talino mo. Malakas ang karisma mo.
magagawa. Ay, lakas karisma. Sandro Marcos. Okay. Susunod na magiging presidente. Hindi ako nagbumura. Ayaw ko magmura. Pero, So yun na nga mga kaibigan, no? Tama po naman ang sinabi po, no, nito pong TikToker patungkol nga sa mga Marcos na dati meron talagang sinasabi na anak ng diktador. Pero ngayon nga ay hindi natin yan maririnig, no? Magnanakaw, kung ano-ano lang po, no? Ang mga sinasabi po dati sa mainstream media, halos nga lahat, no, ay talagang galit, no, sa mga Marcos. Pero ngayon, iwan ko po kung biglang nagbago po ang ihip ng hangin. Siguro, sabi nga ay hindi natin din alam, no, ano nga po ang nangyayari. Pero patungkol nga sa nangyayari ngayon sa atin pong bansa na talagang talamak po, no, ang korupsyon ngayon. Kaya nga marami po yung pumirma, 'di ba, sa impeachment ni Sara Duterte ng mga congressman, no. At ano ngayon ang kanilang mga sinasabi kung bakit sila pumirma, dahil nga takot na baka nga ay hindi makakuha ng budget or baka pagka mayroon silang kailangan na dagdag hindi na po sila mapagbigyan. So ibig sabihin ay pira-pira din po ang laban, di ba, mga kaibigan? Dahil sa takot nga po sila, no, nawala po, no, ang kanila pong mga prinsipyo at dahil nga sa pera. So talagang yan lamang ay makikita natin kung gaano na po ang korupsyon ngayon sa ating pong bansa, na dapat po ay mabago po yan dahil ang kawawa po tayo po na mga simpleng mamamayan, di ba? Dahil magtaasan po ang mga presyo ng ating mga bilihin. O, sino po ang kawawa? Tayo. Sila hindi po. Kasi yung pera natin na binabayad natin sa ating mga taxes, sila ang kumakain. Tayo hindi. Tayo ang nagbibigay sa kanila ng pera. So kung patuloy po tayo na walang kibo sa mga nangyayari ngayon, at susuportahan pa rin po natin itong gobyerno na ito na hindi maganda po, talagang tuloy-tuloy na po yan, mga kaibigan, hanggang malugmok po itong ating bansa sa kahirapan. Naghihirap na nga ngayon, lalo pa tayong maghihirap, di ba? So talagang dapat po na sabihin po natin kung ano po ang ating mga napansin na parang hindi na po maganda na nangyayari po sa ating bansa. Bilang mamamayang Pilipino, diba? Hindi naman po natin sinisiraan ang gobyerno, pero talagang nakikita po naman natin, no? Hindi po naman tayo bulag, hindi po tayo bingi. Talagang nakikita natin, narinig po natin kung ano pong mga nangyayari ngayon. At talamak pa nga ngayon, no? Yung illegal na pulburon, di ba? So, bumabalik po sa dati ang ating pong bansa. So, kung magsawalang kibo po tayo, tuloy-tuloy na po na babagsak po itong ating bansa, mga kaibigan, na pinaghirapan nga po, no, ng ni Tatay Digong na sana po ay mabago po, no? Pero hindi nga po yun na talagang na 100%. Alam po naman natin na 6 years lang po si Tatay Digong. Sa loob po ng 6 years ay nagawa po niya na naging maganda at sumikat po ang ating bansa. Kahit ang bansa ka po, pagkasabihin mo na ikaw ay isang Pilipino, talagang bilib na bilib po sila pagka Pilipino. Pero ngayon, takot na po sila, no? Pagka Pilipino, baka magnanakaw po yung nakausap po nila. Ganun po, mga kaibigan, ang nangyayari ngayon. So, paki-comment na lang po sa inyong mga komento, reaction patungkol nga dito sa pahayag din po nitong isang TikToker, mga kaibigan, patungkol dito sa ginawa po ni Sandro Marcos na pahayag tungkol nga doon sa kanyang pagpirma sa pag-impeach kay VP Sara. So ayan, at hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFW. Palagi lang po tayong mag-ingat, saan man tayong sulok ng mundo. At yun po sa next video ko. God bless all of us.